Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, nagka-probinsya sa Iloilo. Nagkutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ingaban nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katawran. Mayong aga, good morning sa inyong atanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpahalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is May 16, 2025. Mga supitang palamati sa ating sining palatuntunan na Filipinos living abroad and overseas Filipino workers. Aton nga mga listeners from Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Abiyan sa aton sining pagpanagad, subong iyang aga, tingnan natin nga parabot ang P-Box. Balo natin ang latest nga hulag sa Bulkan Kalaon. Ano wala ang posibleng pamahog pagin nga dala sini. Tapos ang liwat nga pag-alboroto ang nagligan nga Martes, a day after the election. Aga pagpagbalita sa pila mga updates gikan sa nanituwang mga ahensya sa gobyerno, particularly gikan sa Department of Agriculture. Aga mga updates gikan sa mga lokal nga panguluhan. Nanituhay nga probinsya sa Western Visayas sa gitnaang Negros Occidental. Subuman pasiplatan tamarang pila sa mga nagapangulang nga mga balita nasyonal. Kaga sa gihapon, maghatag kita sa inyo sa labing ulihing nga mga updates sa nagapadayon nga pagbantay sa Radyo Pilipinas sa nangin hatol ng Bayan 2025. Mga kauturan naton sa government service, may nga nag-reflect na sa inyong mga account ang mid-year bonus. Turan sandigman sa nangin mando sa Department of Budget and Management. Ibo na nga ma-release later than not earlier than May 15 ang mid-year bonus. Sure, malawig-lawig na ang pila sini sa mga mall. Di may mga malls nga nagahiwag sa mga payday sale and mid-year bonus sale. Gamitin sa husto ha, ang inyo sinababaton nga benepisyo. Kabayo, it would inspire you to do more and to do better as public servants.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 na sa aga. Sa sining oras, magakuha kita ng mga biyan sa latest updates sa lakat ng panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo diri sa Western Visayas. Kahapon ha, may mga pag-ulan, madubol-dubol ang pag-ulan diri sa syudad sa Iloilo. Kag sumuman sa pila ka parte sa probinsya. Tapos ang tuman ka pa ang panyempo sa aga, tubtob sa hapon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 na sa aga. Sa gapon ng pamatiga mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Sa sining oras, magakuha kita sa update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Muna natin sa piyag na linya, Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Mayong aga man sa tanan. Amay ning atong latest weather update para sa subong nga adlaw Friday, May 16, 2025. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa may Mindanao, kag easterlies naman nag-apekto sa nabiling nga bayan ng Pungsod. Sa subong wala man katamay na monitor na LPA sa sulod or sagwa sang atong Philippine Area of Responsibility. Dire naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala pa natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pangalagong panahon dala ng easterlies. Mahina tugtog makasara naman ang hangin natin diri sa Western Visayas, mamagahalin sa direksyon na sidlangan, tugtog amihan na sidlangan, mamagadala sa makanay, tugtog makasara niya pagpalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang 5 to 27 a.m. kag magato na din 6 o 5 p.m. karon sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index ay may 41 degrees Celsius. Kag ako yung ating latest weather update, halin din sa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Obidya, salamat. Ma'am Leonor, ma'am, kahapon, no, madamo-damo nga pag-ulan ang na-experiensyahan sa pinaka-area diri sa syudad sa Iloilo at around 5 p.m. in the afternoon. May ma'am, ano ang nanging kabangdanan sini? Ang localized thunderstorms na siya. I see. And for heat index naman, subong iyang adlaw, magduwa sa Iloilo, ma'am, do you have the data kung pila ang heat index sa mga nabiling area sa Western Visayas? Oh, okay, sir. Ang sa may Rojas City, Capiz, sa may 41 degrees Celsius. Mambusaw, Capiz, 38 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo, 41 degrees Celsius. Lagran, Hala, Carlota, Negros Occidental, may 39 degrees Celsius. Sila ang mga forecasted heat index, sir. And for tomorrow and sa weekend natin, ma'am, no? Kahit di madamo-damo sa ginalauban natin, magalagaw-lagaw, magpulupahuway, bangod katatapos lang sa eleksyon. Kag mag-ulan nagwa ang mga major bonuses. Ano ba na ang extended weather outlook sa Pag-asa? Based man din, sir, sa may extended weather outlook, generally fair weather man kita, sir. Sa may Western Visayas. Madamo nga salamat, Ma'am Leonor Silvestre, sa imong oras kag impormasyon. Okay, thank you, man, sir. Dahil abot mga biyan, latest update sa lakat sa panahon, ginoon sa aton ni Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa Iloilo. So again mga biyan, sa aton sining heat index, forecasted maximum heat index sa Pag-asa Iloilo, 41 degrees Celsius ang lauman na posible ng maximum heat index sa Rojas City, Capiz, Iloilo City, Bumangas, Iloilo sa 38 degrees Celsius naman sa bahin sa
Mangbusaw Kapis. Pero yan sigapon sa kaso ng Office of the Civil Defense, limitahan ang pagpawar sa dwa, mag-inom sa maraming mga tubig, ligawan ang pag-inom sa tsa, kape, soft drinks kag, magkalubog ng inom na. Magamit sang bayong pagsuksok sa kalo, kag may maraba nga pako, may panapton, kung panapton, kung ara sa dwa kag, planuhan ang paghimo sang aktibidades sa agaw kung sa hapon, kung sa diin mas mabugnaw ang panahon. Sabay sa aton sini nga mga kauturan ha nga lagaw-lagaw subong iyang weekend despite the generally fair weather condition sa aton nga lugar. Sabay nga maghalong gid kita. Di anay nga lagaw-lagaw kung maggusto mo amat na tig-ululan. Mataas sa gihapon mga biyan ha ang aton nga heat index. Malapit pa ini sa danger category at 41 degrees Celsius. You know nga ang ini forecasted lamang heat index. Posible pa ini nga magsaka. Kung na posible man nga magdubo. Better nga magdalagid sang payong sa inyo sining nga paglakad. Hindi kung kaisa, gulpi lang nagaulan, gulpi lang nagainit. Sugit subo ang trangkaso, kaga sipon mga biyahe. Ayun naman sa mga vitamina para nga ma-melt, no? Ang dugang nga nutrisyon sa inyo sining nga lawas. Alas 9:13 sa aga, sa aton nga pagparumbalik mga biyan, pasiplatan naton ang resulta sa nagapadayon karon nga pagbantay naton sa ningin hatol ng bayan, particularly sa mga senador. Igagiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahanumdum. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundari lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapag-ihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Ang sweet seed ay pang-mamang, ang sweet boy ay pang-bunghang,
Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno, nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin, galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Sige po rin pamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Abiyag ginakalipay sa Commission on Elections kung COMELEC nagalabot sa 81.65% on 55,874,700 sang 68,431,965 registered voters ang nagboto sa national and local elections sa Mayo 12. Ang nagkabing highest voter turnout in the history sa Philippine midterm elections. Pinatawag sa COMELEC mga biyan, this is an initial unofficial estimate subject pa sa finalization
base man sa completion sang canvas by all the board of canvassers. O considering nga diri man mismo sa aton nga mga interviews sa lokal mga abyan, siya dugid kadamo ang nagboto kumpara sa iban nga mga pinilian midterm election sa nagdigad nga mga tinuig. May nga ini magpadayon sa pagsaka sa mga masunod pagid nga mga eleksyon represents mga abyan nga gusto gid sa mga pumuluyo nga mangin kabahin sa governance pinaagi man sa pagpili sang husto kag nagakadapat nga kandidato nga magpakalagad sa aton nga gobyerno. Kabay sa aton sining COMELEC nayunod man ang mas malawig nga voting hours. Ina-notice naton with extension of the voting hours. Tapos may harap pa sa early registration or early voting, I mean. Madamo siyang mga kauturan naton ang na-encourage magpadulong sa mga voting centers kang mag-cast o kung maghatag sa ila sining mga boto. Aton mga senior citizens ang hatagan sang prioridad kaupod ang mga persons with disabilities kag subong man sa aton sining mga pregnant women adlaw sang eleksyon as early as 5 in the morning until 7 in the morning mabiyano sila ang ginatagan sang kahiganan nga makaboto ng ilang mga napilian ng mga kandidato. Only that kung sa una 7 to 5 ng eleksyon, subong nga pinili ay 5 to 7. So around 14 hours kid ang pagboto ang nagdigan iya nga Lunes. Lalo pang dun man madasig na transmission sa resulta subong iyang eleksyon. So kung nga as early as 9 and 10 in the evening, may pila na iya ka mga kabanwahanan ang natumod na kung sino ang ginahingadlan mayor kag vice mayor ng ila sinitag sa kabanwa. And speaking of mayor and vice mayor mga biyan, aton nga iga-anunsyo sa inyo anangin result sang mga mayor kag vice mayor sa kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Mga biyan kung sino ang mga mapalaron nga mga mayor sa aton sining probinsya. Hindi sa nagbigan nga episode mga abyan, napabatin natin sa inyo ang resulta dari sa syudad sang Iloilo. Inangin mapalaron nagpangibabaw ang boto ni Mayor Raisa Treñas Chu. Samtang Vice Mayor naman si Vice Mayor-elect Lavla Baronda. Kaga sa subong aton man nga pasiplatan ang nangin resulta sa bahin sa probinsya. Our election results sa mga kabanwahanan sa probinsya, yari mga biyan ang nagpangunang ng mga mayor. Nagita mga biyan sa 1st District. Hinhingadlan nga alkalde kaging prokumang alkalde si re-elected Gimbal Mayor Jennifer Garin Culada. Sa Igbaras, re-elected naman si Vicente Escorpion Jr. Same time sa Miagao, re-elected man si Mayor Richard Garin. Re-elected man si Mayor Sofronio Fusing Jr. sa Banwasang Uton. Sa Banwasang Tigbawan, re-elected man si Virgelio Teruel. Re-elected man sa Tubungan si Mayor Roquito Taksagon. Ag sa San Joaquin, hindi lang ang Banwa sa 1st District nga may bag-ong alkalde. Regardless kung nadaog siya o kung napierde, pag-ugin man nga mayor ang alkalde, gati nag-end na ang termino, incumbent mayor Ninfa Garin. Ang nagdugang bag-ong alkalde sa 1st District, wala liwan kundi si San Joaquin Mayor-elect Attorney Joe Abad Lazaro Jr. Kalamharon nga public servant nagbunggo sa
delikada na nga panghimanwa sa mga garing sa Banwa sa San Joaquin. And after first attempt, agawad sini ang mayorship sa iya nga Banwa. Yari naman ang mga nagdalaog sa Segundo District sa Banwa sang Alimudian. Nagpangibabaw ang boto ni unopposed and incumbent Mayor Ayan Kenneth Alfeche. Samtang sa Leganes, ginhingadlaan nga Mayor si incumbent Mayor Vicente Haen II. Iyon na pabilin man ni Mayor Maria Lina Holipas ang kadalagan ang Banwa sang New Lucena. Ang may bago naman nga Mayor at opposed sang eleksyon si Mayor Carl Vincent Mondihara. Banwa sang Pavia panguna sa gihapon kag unopposed re-elected Mayor Lawrence Anthony Goroseta. San Miguel, Ariama, sadya ini ang eleksyon dito sa amon nga Banwa kay lugid ang nagpadalagan. At ang nagpangibabaw mga biyan amo si Vice Mayor kag karon Mayor-elect Bonifacio Salapantan Jr. Banwa sang Santa Barbara napabilin nga Mayor si incumbent Santa Barbara Mayor Dennis Superficial. Tang re-elected man si incumbent Mayor Jofel Soldevilla sa Banwa sang Saraga. Sa 3rd District mga biyan, nagpanguna sa eleksyon ang mga daan ng mga pangalan madugay na nga panghimanwaman sa mga kabaruhanan sang 3rd District. Re-elected Mayor si incumbent Mayor Suzette Mamon. Samtang balik sa pag-alkalde sa Banwa sang Bingawan si Anay Mayor kagaron board member Matt Palabrica. Sa Banwa sang Kabatuan nangin madilagon mag-mayor si incumbent Mayor Elizalde Pueyo pato kay former Mayor kagaron incumbent Mayor or Vice Mayor Ronelo Caspe ang isa pa kandidato sa pagka-alkalde. Unopposed naman kaga nagdaog bilang Mayor sang Kalinog si Mayor Francisco Calvo. Sa Banwa sang Haliway nagmanilagon ang boto ni incumbent Mayor Paulino Parian. Incumbent Mayor man ang nagdaog sa Lambunaw na si Mayor Reynold Gonzales. Banwa sang Maasin sa gihapon magapabilin bilang alkalde si Mayor Francis Amboy. Samtang balik sa pagka-alkalde si Mayor Ray Grabato sa Banwa sang Mina. Kag sa Pototan magapabilin nga alkalde si Mayor Rafael Enrique Lazaro. Dari naman mga biyan ang resulta sang piniliay sa pagka-alkalde sa Banwa sa mga kabanuhanan sa 4th Distrito. Balik sa pagka-alkalde si Anay Anilaw Mayor Maria Teresa Dibuque. Samtang magapabilin sa pagka-alkalde sa Banate si incumbent Mayor Peter Paul Gonzales. Magapabilin man nga alkalde sa Barotac Nuevo si re-elected Mayor Brian Paul Beron. Sa Banwa sang Tingle sa gihapon magapungko bilang alkalde si Mayor Rufino Palabrica III. Samtang sa Dumangas or sa Dueñas o sa gihapon mga biyan si Mayor Robert Martin Pama. Sa Dumangas naman si Mayor Braden John Berona. Tapos si City Mayor magapungko sa gihapon bilang alkalde
si re-elected Mayor Stephen Palmares. Kag sa Banua sang San Enrique, ari ang bag-ong alkalde mga biyan, si Giancarlo Nino Fernandez. Samtang sa iban pa nga balita, kabay naman sa 5th Distrito magapungko bilang bag-ong alkalde sa Banua sa Ngahulog, si SB member kagkaron Mayor-elect Loida Espinosa. Magapapili o kung magapungko naman bilang Mayor sa gihapon sa Balasan, si re-elected Mayor Filomeno Ganjon. Re-elected man ang Mayor sa Barotac View, the person of Mayor Nielo Tupas. Sa Batad, re-elected man si Mayor Elvira Alarcon. Bago naman ang alkalde San Carles in the person of incumbent Vice Mayor Arnold Bitita II. Samtang sa Concepcion, magapunggo sa gihapon bilang alkalde si Mayor Millard Villanueva. Sa Estancia, magapunggo bilang alkalde ang Anay SK Federation President kag karon Mayor-elect Maria Angelica Bianca Requinto. Sa Lemery, magapungko naman si Mayor Oscar Villegas. Sa San Dionisio, balik sa mga Lopezes, si Mayor Sally Saliha Lopez ang nagpangibabaw. Sa San Rafael, Roel Beliez. Ag sa Sara, sa amon sining nga Banwa, nagpangibabaw sa gihapon ang boto ni retired General John Onik Aying. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 na sa aga. Dugang mga updates angot naman sa resulta sa eleksyon sa pagka-vice alkalde sa Kabanatuhanan sa probinsya. Bantayan mga biyan sa lamang madugay. Sa sining oras, magakuha kita ng mga biyan sa update naman gikan sa atong mga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Magakuha kita sa update gikan sa atong upod si General Bakla. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:34 sa aga sa sining oras, pagkakuha nato ng update angot sa sining muffler destruction nga patuman diri sa bahin sa Iloilo Freedom Grandstand. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Good morning, James. 109 tanan ka mga illegal muffler o kontambutso sa mga salakyan ang ginpangguba dari sa tubang sa Iloilo Freedom Grandstand sa giniwat nga ceremonial destruction sa mga confiscated nga mga mag-akot balajit nga mga tambutso sa motorsiklo kag sa mga salakyan na nakumpiskar sa naton sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office, LTO kag Iloilo City Police Office. Mismo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang nagtambong sa sining ceremonial destruction. Kaupo na pila naton ka mga konsehal kag sa pagpamuno ni retired Colonel Odorico Garbanzos ng ICT TMO ginpangguba ining mga tambutso, no? So ini kabahin sa ordinansa ginapatuman sa aton siniya nga syudad on illegal muffler. So kung ang imong tambutso sa salakyan mo perti ka tunog kag istorbos ka tulogon ka mga pumluyo, kung magagi kag isa sa mga checkpoints ni isa ni sa ginatanaw sa aton sining mga enforcers kag ginpangdakop, no? So ini kabahin lamang sang pagpatuman sang ordinansa sang syudad. So no kay Colonel Garbanzos kag ini sige-sige ini ang implementation sang
operation kontra anti-muffler. So, isubong mayroon sa 109 ka mga tambutso ang ginpangguba sa naligay nga tuig yara sa 157 ang na-confiscate na ginpangguba ibisang May 17, 2024. So, a year after 109 ang na-confiscate sa subong mga tinion, kagainda kaming months naman, sige-sige ining pagpatikayon sa aton siya nga ICTTMO sa pag-confiscate sa mga tambutso jeep. So kabahin man sang nangin mensahe ni Mayor Jerry Trias do katapusan naman ang jeep ni Mayor Jerry Trias ang pag pamiling-bilin niya sa mga katapos ng ICTTMO na magluwa destruction of muffler. Pilaman ka mga concerns ang ginpasalamatan ni Mayor Jerry Trias ang mga miyembro sa ICTTMO nga iya nagid nangin kaupod sa iya sinisaydalom sa administrasyon sa pagpatuman no sa sining madamo nga mga ordinansa naton sa traffic. Kaya ginhambal sa aton sining alkalde nga with the new administration, especially new set naman sa aton sining sangguniang panglusod kag sa pagpamuno sa iya bata nga si Mayor-elect Raisa Trias, pila sa mga concerns nga luya na mapadayon programa sa aton sining pila ka mga traffic enforcers. Halimbawa na lang sa paghatag sa ila sang insurance, quarterly check-up sa ila sining ikayong lawas, kagang plano nga pasagaan ng ila sining sweldo. So, ang mayor, bisan basta na lang sa June 30, abi, no? Ang 30 Mayor Jerry Trias, amoy niyang pinaka mga ginbilin niya naman sa mensahe, kag bisan sa iya sining private capacity, tingwaan niya nga ma-endorso ini, especially sa mga kapartido kag mga nangin kaalyado nga nagdala og subong sa bahin niya sang natapos na naton nga eleksyon na jeep. So ini gitampungan sa tanan nga mga traffic enforcers sa bahin niya sang Iloilo City Transportation Management Office. So kung tanawon mo subong jeep, flat na, natapa na, hindi na ni pwede ma-recycle, pakilo na lang giniguro ang ining mga nakumpiskar nga tambutso, jeep. Diyan na-clarify lang natin, hindi lang inilimitado sa mga motor ang tambutso na ginapang-disrupt dira sa bahin sa Iloilo Freedom Grandstand. Yes, so tanan nga magahod nga tambutso basta nagalapaw, depende na sa CC. May aray na sang mga salakyan, especially kung mga mataas sa CC sa motorsiklo, nga allowed ang matunog nga muffler. Pero kung gamay ang imo motor, halimbawa 125cc or 100cc lang gid ang imo motor, up to 150. Pero kapalang ka ang iyang decibel, balan mo normally pagbakal mo sa salakyan or motorsiklo, normal ng sound may decibel requirement na So ang ginahimo sa aton si ban mga kauturan, gina islan sang muffler nga tama ka bastog ang tunog kay istorbo ka tama. Kumbaga daw wala na sila sa concern sa mga kauturan aton nga nagapahuway kag kabahin sang ordinansa naton plus ang LTO kag Iloilo City Police Office inayang na ordinansa bawal gid na no may laye kita nationally kag may ara kita sa mga ordinansa diri sa siyudad sa Iloilo nga nagadumili sa pag-usar sang magahod ng mga tambutso jeep. Kamay pa ini mapadayon gid ito hindi man po sa atong hibalo ni ang isa sa maging patutukan gid ni Mayor Trias sa dalom sang iyang termino. Diyan malamog salamat sa imong balita. Di ka na ginamang diri sa Iloilo Freedom Grandstand para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. There you have it, mabiyan, si General Baclay, siya sining nadulo nga balita angot sa pag-distract sa aton sining mga magahod mga tambutso pinagusto lang paborhot no diri sa siyudad sang Iloilo. Alas 9:40 na sa aga. Kaya po nagpamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa.
Sa ibang paginaton nga balita mo abyan, ang Department of Agriculture Western Visayas upod ang Negros Occidental Provincial Government mga abyan naghiwat sang signing sa isa ka Memorandum of Understanding o sa pagpatuman sang guidelines ang pagatukuron nga agriculture and fisheries resources research and extension for Development Network on AFRIDN. Ceremonial signing ang gidhiwat sa Governor's Office sa Provincial Capital sa presensya ni Algen Vasquez, AFRIDN 6 Secretariat Chairman and Supervising Science Research Specialist Jaime Perante San Carlos Silabong Memorial State University, Supervising Agriculture Rex Sinon, Dr. Emmanuel Samson sa UPLB, Julian Hilongo sa SRA, kag Dr. Dina Hinsola sa Negros Occidental Provincial Agriculturist Office. Siyempre ini ang ginpangurahan mga biyan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Katuyuan sang sining MOU signing nga pasanyugon pagid ang agriculture and fisheries resources sang nasambitiyang probinsya. Inisitibo ang kabahin sang pagtingwa sang DA na ma-institutionalize ang agriculture and fisheries resources para masuportahan ang development kag modernization sang sektor. Katiyaman sini nga pabaskugon ang kapasidad sa mga regional institution kag mga partner agencies nga na-engage sa agriculture, aquatic kag natural resources, particularly sa pagbuso sang research for development kag extension activities. Para sa Radyo Pilipinas, 9:43 in the morning. Kaya kita mabiyan sa bahin naman sa resulta sa pagka-bisig alkalde sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Yari mga biyan ang nagpanguna ng mga vice-alkalde sa nagtapos ng eleksyon sa probinsya sang Iloilo. Una kita mga biyan sa Premier District. Vice Mayor election Gimbal Iloilo si Vice Governor Christine Garin. Samtang sa Ibaras nagpangibabaw si re-elected Vice Mayor Sherwin Paul Kidato. Sa Miag-Aw nagpangibabaw si Maria Salve Pichayco. Sa Oton re-elected naman si Vice Mayor Jose Niel Orivares. Sa Tigbawan re-elected man si Lujen Hortelano. Sa Tubungan si Leo Cesar Taipen, kag sa San Joaquin si Ivy May Crispo. Samtang sa Segundo Distrito, elected sa Alimudian si Vice Mayor Jeffrey Calay Alonsabe. Re-elected naman sa Leganes si Vice Mayor Lyle Bartolome. Re-elected sa Leon si Vice Mayor Ray Capake. Re-elected man sa New Lucena si Vice Mayor Isabelo Aculador. Re-elected man sa Pavia si Vice Mayor Edsel Heroche. Samtang sa San Miguel,
si SB member Rochin Sherwin Santos. Re-elected naman sa Santa Barbara o kung napilian sa Santa Barbara si Ramon Zulian. At sa Zaraga si Michael Omar Lacson. Sa 3rd District, nagpangibaba mga biyan ang boto sa Badyangan ni re-elected Vice Mayor Silas June Nobleza. Sa Bingawan, si Elizabeth Oxenia. Sa Kabatuan, si Patrick Anthony Tubiat. Sa Kalinog, si Julius Andrew Castaño. Sa Haniway, si Felizardo Amigable Jr. Sa Lambunaw, re-elected si Vice Mayor Alvin Losaria. Sa Maasin, re-elected man si Vice Mayor Vicente Albacete. Sa Mina, re-elected si Vice Mayor John Michael Defensor. At sa Pototan, re-elected or bagong Vice Mayor si Romualdo Joselito Elisa. San Enrique, pangibabaw ang boto ni Vice Mayor-elect Rosario Mediatrix o Trixie Fernandez. Sa 5th District mga biyan, pangibabaw ang boto ni incumbent Mayor Jet Rojas sa Banwasang Ahoy. Sa Balasan, na re-elect si Vice Mayor Manuel Ganzon. Sa Barotac Viejo, magapungko bilang vice-alcalde si Vivian Benavista. Sa Batad, si Stephen Michael Andrada. Sa Carles, si Earl Patrick Bitita. Sa Concepcion, magapabiling si Jovelyn Estrada. Samtang sa instansya, magapabilin man si Vice Mayor Mark Joseph Cordero. Sa Lemery, nagpangibabaw ang boto ni Lowell Arban. Samtang sa San Dionisio, si Cash Hakumina. Sa San Rafael, si Roberto Villasa Jr. Kag sa Banwasang Sara, magapabilin si Vice Mayor Ryan Cirudo. Inamabyan ang resulta sa pagka-vice-alcalde sa mamaytuhay kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 na sa aga. Kung tamang maghatag pa sa dugang updates mga biyan na pangawala na kita sa oras kinabilin sa aton siling pagpalagad. Dariya gilamang kutob ang atong edisyon sa mga daw sang Biyernes.
Mayo 16 tuwing 2025. Ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio. At sa transmitter, si Roger Jones Hotahero. O naman ang ilang inalaga, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon o kung maayong aga, Pilipinas. Kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.